pumasok dun sa confessional box at nangumpisal dun sa pari. Alam niyo ho nangyari? Pagkatapos po nun, nagbago ang direksyon ng buhay ng binatang ito. Kaya ko po sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain niyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayo. Palangpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos, si Santa Rita, palakpakan natin ang Panginoon. Habang ako po ay papasok at nakikita ko kung gaano kadami ang tao ngayong Huwebes na ito, Bisperas, bago ang ating shrining, lalo pong nararamdaman at naniniwala na ang debosyon kay Santa Rita sa atin ay buhay na buhay. Marami sa atin ang nagkaroon ng answered prayer. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Marami sa atin ang naghihintay, pero sandali na lang, yung hinihintay natin, answered prayer na rin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Bakit? Sa Diyos, kay Santa Rita, purihin po natin ang Panginoon. At maganda po yung ating pong pagdiriwang ngayon. Bisperas, bago yung ating shrining. At ngayon po, pero bago yun, dapat po ang obispo ng Antipolo ang magmimisa po sa atin ngayon Huwebes. Kaya lang ho ay hindi ho umubra sa kanyang schedule. Pero dahil po hindi matatapos ang programa at baka nagsisimula na, nagpiprint pa tayo ng programa, kaya po, ang ginawa po, ako na lang po yung nagmisa. Pero ganun pa man, kahit ako yung pamalit lang, ako po'y lubos na natutuwa, no? Laging natutuwa, na kayo, sa araw na ito ng Huwebes, tayo ang magkakasama. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Naranasan niyo na ho ba yung love at first sight? Sino po kaya dito ang asawa niya ay yung love at first sight? Siguro, ayun, merong nagtaas agad ng isa, no? Na dalawa. Pero hindi kayo ang mag-asawa, no? Hindi kayo. No? Pero masarap po yun, love at first sight. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ipinakita po sa atin, hindi love at first sight, kundi conversion at first sight. Conversion at first sight. Nakita ni Jesus si Mateo at nakita rin ni Mateo si Jesus at yun ang simula ng pagbabago. Yun ang simula ng pagbabago.
Mga kapatid, si Mateo po kasi ay makasalanan. Hindi po siya basta yung nagkasala, kundi yung mismong buhay niya ay masasabi nating kasalanan. Kung maalala nyo, meron tayong pinag-iba, dinistinguish po natin yung committing a sin and practicing sin. Si San Mateo, hindi po siya committing a sin. Kasi yung committing a sin, nagkasala dahil sitwasyon o nagkasala dahil sa kahinaan. Committing a sin. Pero si San Mateo, practicing sin. Bakit ito practicing sin? Kasi si Mateo, yung kanyang buhay mismo ay makasalanan. Siya po ay isang publikano. Siya ay makasalanan. Yung ikinabubuhay niya, pagkakasala. Ang sitwasyon niya ay pagkakasala. Kaya nga po, napakalabo at imposible na si Mateo ay magbalik loob. Napaka-imposible. Kaya ako nakapagtataka ng ganito. Nagtagpo ang mata ni Jesus at ni Mateo. Nung nagtagpo ang kanilang mga mata, nagawang iwanan ni Mateo ang mesa na puno ng pera. Iniwanan niya. Iniwanan niya ang kanyang mga kasama na matagal na niyang kasama sa trabaho. Iniwanan niya ang kanyang trabaho mismo at sumunod kay Jesus. Ang tanong ay ito, paano ba tumingin si Jesus? Paano ba tumingin si Jesus? Kung si Superman merong X-ray vision, sa mga nanonood ng Superman, si Superman may X-ray vision, si Jesus ay merong penetrating vision. Yung mata, yung tingin ni Jesus nagpe-penetrate. Ano ang ibig sabihin? Lumalagpas ang tingin ni Jesus sa ipinakikita natin. Lumalagpas ang tingin ni Jesus sa ating mga kasalanan at kabiguan. Lumalagpas ang tingin ni Jesus sa ating kapalpakan. Yung tingin ni Jesus nagpe-penetrate sa kaibuturan ng ating puso. Kaya ano ang nangyari? Nakita ni Mateo kung sino siya sa mata ni Jesus. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Bakit? Ano po ba nakita ni Mateo sa mata ni Jesus? Ganito po. Si Mateo, ang equivalent ni Mateo ay publikano, makasalanan. Pero, nung nakita niya ang kanyang sarili sa mata ni Jesus, nakita ni Mateo kung sino siya talaga. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng Matthew? Ang ibig sabihin po ng Matthew ay gift of God. Kaya si Mateo, siya po ay regalo ng Diyos. Matthew, gift of God. Kaya napalitan si Matthew na isang publikano, bumalik na sa kanya yung si Matthew as gift of God. Hindi na siya makasalanan. Hindi na siya yung taong nagpagamit sa mga Romano. Kundi si Matthew, nakita niya ang kanyang sarili as gift of God. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya yung katabi niyo po ay gift of God. Tama? Yung katabi niyo ba, gift of God? Kaya sabihan niyo po yung katabi niyo, ang macho mo. Macho, gift of God. No, gift of God. Kaya, alam niyo, napakaganda pala ng pangalang macho. No? Ako po. Macho. Gift of God. Amen? O, palakpakan natin ng bawat isa. No? Kaya yung pagiging publikano, napalitan ng gift of God. Kaya ano po yung makukuha natin? Dalawang pagninilay. Una, pinakita ni Mateo na ganito. Yung pinakamalayo sa Diyos, ang maaaring maging modelo
kung paano ang habag at awa ng Diyos ay kikilos sa atin. Amen? Kung sino yung pinakamalayo sa Diyos, kung sino yung pinakamakasalanan, siya ang magiging modelo ng awa at habag ng Diyos. Meron po akong ikikwento sa inyo. At ito ay totoong nangyari. September 21, ngayon po ay September 21. Nangyari po ito September 21, 1953. 1953, kapistahan din po ni San Mateo. Ano po ang nangyari? Isang kabataan ang papunta po sa gimmick. Nadaan po siya sa simbahan. Ngayon hindi niya lubos maisip. Pero ang nangyari po ay ganito. Sa halip na dumiretso siya dun sa gimmickan, dumaan siya sa simbahan na bukas noon. Pagdating po niya sa simbahan, nagulat siya, may isang parang inihintay siya. Kaya pinuntahan niya at nilapitan niya. Wala siyang kaplano-plano, pero ang nasabi niya doon sa pari, pwede po ba akong mangumpisan? At yung kabataang itong lalaki ay pumasok doon sa confessional box at nangumpisan doon sa pari. Alam niyo ho nangyari? Pagkatapos po noon, nagbago ang direksyon ng buhay ng binatang ito. Kaya ko po sinasabi, kasi po kilala niyo yung binatang ito. Ang pangalan po ng binata ay si George Mario Bergoglio. George Mario Bergoglio na sikat sa pangalang Pope Francis. Palakpakan po natin. At alam nyo, kaya po ang motto niya, pag nakita nyo, nung siya ginawang obispo, ang motto niya ay ito, kinahabagan at pinili. Kinahabagan at pinili. At nung siya ay naging Santo Papa, ang naging motto niya ay yun pa rin, kinahabagan at pinili. Kaya nga, nung unang-unang taon, nung siya ay naging Santo Papa, tinanong siya, paano niyo po ilalarawan? How can you describe yourself? Ang sabi ni Pope Francis ay ito, I am a great sinner. I am a great sinner. Alam niyo, may pag-asa. Kaya kung ang pakiramdam mo, napakabigat ng kasalanan mo, napakalayo mo sa Diyos, hindi. Ikaw ang magiging modelo kung paano ang habag at awa ng Diyos ay mararamdaman. Amen? O, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabihan niya nasa kanan yun, nasa kaliwa, hindi ka malayo sa Diyos. Hindi ka malayo sa Diyos. Ayan. Pangalawa ay ito. Ipinakita ni Mateo na kailangan talikuran ang mga bagay na salungat sa pagsunod sa Panginoon. No, kailangan iwanan po natin yung mga bagay na salungat. Nang sinabi ni Jesus kay Mateo na sumunod ka sa akin, ano nyo ginawa ni Mateo? Tumayo, at sumunod. Agad-agad, iniwanan niya ang mesa kung saan naroon ang kanyang nakolektang pera. Iniwanan niya ang kanyang mga kasama. Mga kapatid, kaya alam nyo, kailangan ganito. Kailangan, kung ano may salungat sa buhay natin kay Jesus, ito ay dapat nating alisin. Amen? Kailangan nating talikuran. Ito ang balakid upang ang biyaya ay dumaloy sa atin. Amen po ba? O, purihin po natin ang Panginoon. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang tingin, sinundan ng pag-ibig, at pagkatapos sinundan ng misyon. Tingin, pag-ibig, misyon. Meron po akong sasabihin sa inyo. Lahat po tayo lumalapit kay Santa Rita. Amen? Amen. Pero ako, alam niyo po, pag ako'y lumalapit kay Santa Rita, di ba lalapit po kayo kay Santa Rita? Ngayon po, ganito po ginagawa ko. Hindi po ako basta lumalapit. Pumupunta po ako dun sa pwesto na si Santa Rita ay nakatingin sa akin. Meron pong pwesto na makita nyo, pag kayo tumingal lang ganun, nakatingin sa iyo si Santa Rita. No? May pwesto po. Hindi po lahat ng pwesto ganun. Meron pong may pwesto na doon si Santa Rita ay nakatingin. At yun po, doon ako nagdadasal. Maaari nyo subukan.
Kasi mainam po na pag nagdasal, nakatingin sa iyo si Santa Rita. Ganon din po sa krus. Pag nagdasal ako, pinipilit ko na nandun ako sa pwesto na nakatingin sa akin ang krus. Ganon po ako magdasal. At sa palagay ko, bakit to? Kasi pag nakatingin sa akin si Santa Rita, nararamdaman ko yung kanyang habag at pagmamahal. At sana ganon din tayo. Kapag nakatingin si Santa Rita sa atin, nandun yung habag at pagmamahal na pinagdadasal tayo ni Santa Rita. Ganito. Kaya ko po ito sinasabi. Kaya, tingnan niyo po, no? Ito pong ating programa. Yung programa po natin. Yung picture, pag tinignan nyo, nakatingin si Santa Rita sa inyo. Yun po yung pinili kong litrato. Yung focus. Para po, at kaya itago nyo po ito. No, itago nyo. Para pag kayo nagdadasal, kinakausap nyo si Santa Rita ng mas personal. Pero dagdagan ko po pag binuksan nyo po, ito po yung relic ni Santa Rita. At mainam po, pag kayo nagdadasal, hawakan nyo po ito. No? Kung gusto nyo, kantahin nyo pa yung pagsamo kay Santa Rita. Maganda, maganda. Tapos sa likod ay yung ating dekreto sa pagiging diocesan shrine. Kaya po ito, itago nyo po. Itago nyo. Isama nyo po sa inyong pagdarasal. Panghuli ay ito. Pag kayo po ay pumunta sa labas, yung imahe ni Santa Rita, nung tinayo po yan, at tumapat po ako, hinahanap ko po yung pesto na nakatingin sa akin si Santa Rita. Kaya lang po, lagpas-lagpas sa akin. No, hindi dahil sa maliit ako, kundi lumalagpas talaga. Sabi ko kay Francis, bakit hindi nakayuko si Santa Rita? Si Santa Rita po kasi natin nakayuko. Si Santa Rita doon, naka-diretso ang tingin. Sabi ni Francis, sige po, Father, tatawag po ako kung maiyuyuko pa. Mahirap pong payukuin yung semento. Wala nang magagawa. Kaya, ang ko po, sayang, sabi ko sana, kapag nagdasal ako sa harap ni Santa Rita, sana nakatingin sa akin. Pero kaninang umaga, kasi po ako ay naglalakad tuwing umaga. Kaninang umaga, planagay po akong umihinto sa harap ni Santa Rita at nagdadasal bago umuwi. Nung ako'y nagdadasal na, merong palang purpose kung bakit sa malayo nakatingin si Santa Rita. Alam niyo kung ano purpose? Naisip ko, kaya siya nakatingin sa malayo. Ang tinitignan niya ay yung mga taong malayo sa Diyos. Inaanyayahan niya yung mga dinadaanan lamang siya. Inaanyayahan niya yung mga dumadaan lang sa kanya na lumapit at pumasok at magdasal. Kaya naisip ko, maganda rin pala. Maganda pa rin nakalagpas. Sapagkat si Santa Rita mismo ngayon, nag-aanyaya sa mga tao na lumapit. Kaya sa araw na ito, naway maramdaman natin ang tingin ng pagmamahal. Hindi pala, ang sulyap ng pagmamahal ni Santa Rita. Amen? Palapakan natin ang